Kumusta? I'm Avard Joseph and welcome to News and Worthy Recap Weekly Edition number 153. We have thoughts covered since last week, so skip to the chances provided if it piques your interest and subscribe to the channel kasi wala namang masama, di ba? And let's get on with the video. Forthwith sa impeachment ni VP Sara, hindi pala forthwith. The 1987 Constitution, Artikulo 11, ang accountability o pananagutan ng mga pampublikong opisyal kung ang pinunumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay hinarap ng at least 1/3 ng mga congressman, iyon ay dapat bumuo sa mga articles of impeachment at dapat isunod forthwith by the Senate. Pati yung paggamit ng salitang forthwith, sana ginamit nyo na immediately. Hindi nyo naman po nagawa at ginawa yon. Hindi po para sa amin na bigyang interpretasyon ng isang bagay ayon lamang sa inyong pananaw ngayon. Article 11, Section 3.4 states that, quote, trial by the Senate shall forthwith proceed once the House of Representatives sends the verified articles of impeachment. Kailangan may session po ang Chairman Monsod, ang Senado at Kongreso bago kami makapag-hearing. Escudero's proposed schedule indicates the start of the trial will be on July 30 when the next Congress starts. Pero ano nga ba ang meaning ng forthwith at bakit nag-aalangan si then Senate President Chis Escudero sa salitang yan? Well, may dalawang meaning kasi as far as we are concerned, especially regarding sa impeachment. The dictionary meaning, which is what it literally means, denotation kumbaga, forthwith means immediately, without delay or right away. It is often used in legal, formal, or official context to indicate that an action should be taken as soon as reasonably possible without unnecessary procrastination. Basically, ang sinasabi, without delay, dapat immediately gawin na agad as far as the dictionary is concerned. Pero, dahil nasa konstitusyon nito, they also have to be interpreted by the Supreme Court. Pero, isa sa mga pinakamaganda sa atin, bata pa ang konstitusyon. Wala pang 50 years. So, mayroon pang mga buhay na nagsulat na pwedeng magsabi kung ano ba talagang ibig sabihin nila nung sinabi at sinulat nila yung salitang forthwith. Kasi nga, naguguluhan si Senate President Chis Escudero. Interpretation of the provision on the impeachment in the 1987 Constitution. So my question, is it time to amend the provision in the Constitution on impeachment to make sure that it is more solidified, that it is more insulated from politics, and that it is more protected from several misinterpretations? Well, I don't know why people think that there is a problem on interpreting forthwith proceed. No, all you have to do is look at the dictionary, and it's already, the meaning is already there. And there are people who make a big thing out of it when all they need to do is look at the dictionary, or if they want more proofs or whatever reasons. They can look at the record of the Constitutional Commission on issues like this, no? So, if the dictionary and the people who framed the Constitution, yung mismong nagsulat, agree sa definition, logic dictates that forthwith indeed means immediately or without delay. But, au contraire, mon ami, dahil ayon sa Korte Suprema, with a unanimous 14 in favor, 0 against, at 1 abstention, forthwith actually means in a reasonable amount of time, not necessarily immediately o agad-agarang gawin.
And I agree naman na it should be within a reasonable amount of time. Hindi naman pwedeng agara na pagka-transmit pa lang, instantly patatawagin mo ang lahat ng senador saang dako man sila pumunta. Wala pa silang robes, wala pang rules, wala pang contingency. Pero that should only take around a month as previously was what was happening. Ma'am, bakit wala po kayong room? Wala eh. Hindi ako ginawa. Ay, wala pang nagawa? Wala pa pong nagawa, ma'am, na robe? No, kahit na may kampanya pa o break man yan, bakit? Matatakot silang mabarel o mabash kapag nagsasalita sila sa masa dahil sa desisyon nila sa impeachment? Hindi dapat natin tinitignan yon. Pero again, it is a valid caution. Pero sana naman ginawa nila after the election. Pero since wala namang padagdag na mali ang ginawa ni dating Senate President Cheese, logic again dictates na yung circumstansya, yung kung ano man ang nangyayari sa panahon na iyon ni SP Cheese last year ay valid na reason para madali ng 125 days ang impeachment from the referral to the Senate to the swearing in of the senator judges. Kumbaga, okay lang yung 125 days na delay when it usually takes 1 month sa kaso ni Estrada at Corona from House referral to the swearing in of the senator judges kasi according to the Supreme Court, it's valid unless later otherwise retracted or stated by another decision. Ang problema na lang, dahil walang deadline na sinabi, pwedeng umabot ng ilang buwan or even isang taon ang preparation kuno dahil wala namang timeline na sinabi ang Korte Suprema. It is up to the discretion ng Senate President kung gaano kabilis o kung gaano katagal niya gustong gawin ang preparasyon ng impeachment. Kasi nga naman, paano mo nga ba i-define ang isang reasonable amount of time? Sino ang magsasabi kung ano yung reasonable amount of time when at the very least, the circumstances at palusot ni Cheese ay acceptable ayon sa Korte Suprema? Saan ba tayo lulugar? Baka mamaya umabot pa yan ng 1 taon, which basically means i-impeach na nga yung 1 tao, tapos i-impeach siya ulit kasi nga umabot na ng 1-year bar rule. Ano na mangyayari noon sa impeachment? Sasabihin ba nila undue delay? Procrastination ang ginawa ng Senate President. Pero at least, natuwa yung Senate impeachment spokesperson ni Cheese Escudero. Ang tanong dito, Attorney Reg, may reaction ba si Senator Cheese Escudero regarding this ruling ng Supreme Court? Well, I was on a call with him last night and he was very happy because of the fact that he was really targeted at that time, and while sabi niya congratulations, o kita mo tama tayo. With exact words. So doon ang galing yung statement ng attorney na vindicated because all along hindi rin mali ang interpretation nyo. Yeah. Yes. Kasi may basehan kami sa Korte Supremang desisyon, Diego. So talagang malakas ang loob namin ipaglaban yon. Well, nada-drown out kami ng mga mas ibang mga maiingay dahil mas pinapaboran na i-guess sila ng mga ibang mga media outfits. Buti nga dito sa inyo, balanse kayo at lahat kami ginigess ninyo. Impeachment ni VP Sara Duterte, aprobado ng Kongreso. What do you get when you threaten the President, the First Lady, and the House Speaker? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. In a fit of rage kasi nakulong
yung aid mo. Utang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. The chair declares the sufficiency in substance of Zabala et al. Impeachment complaint. So ruled. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Eto, kunyari na surprise kayo sa balitang to Nakakita ng probable cause ang House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte over the 2 impeachment complaints na inendorso ni mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at si Manila Representative Abante. Ang tali, unanimous ang desisyon ng House Committee on Justice na may 53-0 pabor na i-endorso ng committee sa House Plenary ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Nevertheless, for purposes of our records, let me place on the record that there are 53 justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause in the Zabala complaint. So ruled. Again, pursuant to our rules, nobody registered an objection to the motion for the declaration of the existence of probable cause in the Cabrera impeachment complaint. That means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, let it be placed on record that 53 justice members physically present confirm their support to the motion by raising their hands. So ruled. That is 1/2 sa mga kakailanganing bumoto sa impeachment ni VP Sara, which is around 106. Sa impeachment proceedings kasi, hindi mo kailangan ng majority. Ang kailangan mo lang, 1/3 ng mga miyembro ng House para i-refer sa Senado at maumpisan na yung lintik na trial na yan na last year pa dapat nagawa. We were not surprised at the declaration itself. Like, everyone knows that she wants to become president. We've known that since 2022 when, she originally wanted to run for president, but then, as we all know, she teamed up with Bongbong Marcos and decided to slide down to vice president. So what we were all surprised with was the timing of the announcement. So, the early announcement. It's only February 2026 and she has announced. So that's what we were surprised. That was the surprise. Malinaw na malinaw ang epekto, malinaw na malinaw yung mensahe that I think is malinaw na isang clear target ng message, ng announcement kahapon, precisely yung members ng Congress na naghahanda na simulan na yung impeachment proceeding laban sa kanya. Essentially, it's a warning to the members of Congress, na ito ako, tatakbo akong vice-presidente, sigurado ba kayo gusto niyong sumama dyan sa impeachment na yan? Judging from yung mga kwento-kwentuhan hapon with the members of Congress, I think well received, message received. So naintindihan ng mga kongresista bilang mga political animals, alam nila exactly what the Vice President intended with that early announcement.
Kaya magugulat ka talaga last year. Masyado lang siguro naging overzealous sa pamimigay ng budget yung last year kaya 2/3 ng nasa House ang pumirma sa impeachment na napunta lang sa wala kasi nga declared unconstitutional by the Supreme Court tapos si Chis Escudero pa-easy-easy pa. By at least 1/3 of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Mr. Speaker, for the record, may we inquire from the Secretary General the total membership of the House as of today, February 5, 2025. Secretary General, please respond. Mr. Speaker, as of the present, the total number of members of the House of Representatives is 306. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, may we inquire from the Secretary General how many members of the House verified and swore before him the impeachment complaint? Secretary General, please respond to the query of the Majority Leader. Yes, Mr. Speaker. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure, in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Pero huwag kayong mag-alala kasi wala naman daw namimigay ng pondo sa distrito o party list para pumirma sa impeachment ni VP Sara, which is probably why it would fail. No, just kidding. Or at the very least, hindi kasing laki nung previous time. Pero let's be honest guys, kahit na sabihin mong hindi explicitly sinabi yan ng kung sino man ang nangangalap ng perma, there is an underlying unwritten understanding na if you do vote for it, most likely the funds will come flooding through the district. Kumbaga, you can expect some pretty payouts. Now, ano ba ang laman ng impeachment? Well, it all boils down to number 1, Sara Duterte betrayed the public trust by using her confidential funds and misrepresenting her SALN, which is corroborated by the alleged bagman na ngayon ay nakadetene na si Ramil Madriaga over kidnapping charges by Harry Roque. Money deliveries under the instruction of Sara. In the morning of December 20, 2022, Sara called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. Sara added, bawi tayo sa kanila later. Later, I received a text message from her indicating the places of delivery, which include San Pablo, Laguna, Night Street, Office of the Ombudsman, and the corresponding contact numbers. Number 56. To prove the aforementioned allegations, I am willing to execute an affidavit, authorization, or any other document, and to perform all acts necessary for Committee on Justice of the House of Representatives or the courts to access the aforementioned bank accounts and all other bank accounts under my name. Number 2, si former Senator Antonio Trillanes na paulit-ulit na hinahamon ng mga Duterte na ilabas ang kanilang bank records to no avail. Mind you, itong article na sinasabi ko or nakadisplay ngayon, 2017 pa, walang nagbago sa kanyang istorya. Talagang consistent. Dahil mukhang takot na nga ang mga Duterte na mahalungkat ang allegedly bilyones na transactions na dumaan sa pamilyang Duterte in his sworn affidavit. Ito yung proper format ng waiver. Ngayon hinahamon ko si Mayor Duterte, pirmahan mo tong waiver na ito nang sa ganon malaman natin once and for all kung ano ang nalalaman nung bank account mo dyan sa BPI Julia Vargas. At ito yung hamon ko. Pagka nagkamali ako, pag pinirmahan mo to at lumabas doon, mali yung akusasyon ko, magre-resign ako sa Senado at magwi-withdraw ko
bilang kandidato sa pagka-vice presidente. Yan ang hamon ko sa kanya. Pero kung ganun pa man, siya pa rin ang magiging presidente, gagawin ko itong basis for an impeachment complaint. Ako mangunguna dyan sa kanya. Kaya ngayon pa lang, harapin mo na tong issue na to. Kung magkamali ako, wala na ako sa politika. Pwede siya magtago sa legalities. Pero alam nyo, no, dito sa issue na to, natanggal yung yabang niya natanggal yung tapang niya Suddenly, nagtatago siya sa legalities, kagaya nung ginagawa nun ni Vice President Binay. Ngayon, mga alipores na yung humaharap. Di ba? Sabi niya, nung March, i-issue siya ng waiver, hinahamon niya yung ibang mga candidates. Ginamit namin yung waiver na sinayna niya, hindi tinanggap ng bangko. So press release lang yon, propaganda lang yon, like everything they've been doing so far. I stand by my track record. Hindi ito ang first time na ginawa ko ito. Ilang beses na akong tumayo at bumangga sa mga powerful politicians like him. Hindi pa naman tayo napapahiya. At sa akin dito, importante lang Ngayon, yung issue na bakit ngayon lang ito. Alam nyo kung nakuha ko ito nung January ko ito nilabas. Pero ngayon ko lang po ito nakuha. Last week lang, to be specific. Once and for all, para matapos na. Di ba? Maganda naman yun Kung hindi ito totoo, you have the chance to get rid of a Senator Trillanes. Forever. Di ba? Ilabas mo. Pirmahan mo. Punta tayo sa bangko. Pag mali ako, immediately, I will resign on the spot. And I will withdraw my candidacy as Vice President. Mayor Duterte, tigilan mo na yung drama, pirmahan mo na yung waiver. Tapos na. Number 3, ang mga reports ng NBI over the conditional death threats ni VP Sara kanila Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez as they recommend charges for grave threat at inciting to sedition. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Good afternoon, Madam Chair, to the members of the committee. As is stated in the affidavit of investigation prepared by the National Bureau of Investigation, the following are the elements of inciting to sedition. The offender does not take direct part in the crime of sedition. The offender uttered seditious words. And number 3, the utterance of seditious words is done by means of speeches which lead or tend to stir up the people against the lawful authorities or to disturb the peace of the community, the safety and order of the government. Ito pong number 74 sinasabi na ito daw po yung elements na inciting to sedition. So, batay po dyan sa sinasabi ninyo at sa napanood po nating video earlier, yung po bang ginawa ni VP Sara ay inciting to sedition? Based on the investigation conducted by the NBI and on the certification issued by the Department of Justice in relation to the Department Circular 20, the NBI submitted or the complaint referred by the NBI, which includes inciting to sedition, contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. Thank you, Madam Chair. Nabanggit din po ninyo sa inyong affidavit yung grave threats. Para po sa ating mga kababayan nakikinig, in layman's terms po, ano po ang ibig sabihin, ano ang mga elemento ng grave threats?
Meron pa kang kerfuffle dahil hindi pumayag ang House Committee on Justice na buksan ang box ng tax records ni VP Sara with a vote of 38-6 with a rare upset kung saan nasa magkabilang panig sina Laila de Lima which moved to open the box at si Chel Jokno that said otherwise. At least masasabi natin na, naglalaban din naman sila kung kinakailangan. I submit that this body has both the authority and the duty to examine the income tax returns in question, subject to appropriate safeguards if necessary, but not subject to outright prohibition. The Constitution demands no less. Let us affirm that in the hierarchy of laws, the Constitution remains supreme. Let us affirm that impeachment is a meaningful power, not an empty formality. And let us affirm that no statute may be invoked to defeat the people's right to accountability. For these reasons, I maintain and I move that this committee should proceed with the opening and examination of the income tax returns, the supposed contents of that box, and to reject any interpretation that would unduly constrain our constitutional mandate. Na ang impeachment. May I solicit the necessary second to the motion to open the box raised by the Honorable Congresswoman Laila de Lima. I second the motion. Second. The same has been seconded by the Honorable Antonio Tino. Do I hear an objection? I object. The objection has been registered by the Honorable Benny Abante, which means we shall proceed to divide the House. Please be ready to vote. Again, the motion is to open the BIR box. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So ruled. Let it be placed on the record that the committee will not open the box. The COMSEC is directed to continue preserving and taking care of the sealed box until the committee decides on the existence or non-existence of probable cause. So ruled. Mapapakita sana nitong box ang isa sa mga record na pwedeng magpatunay sa labis na karangyaan ng mga Duterte base sa kanilang mga binayad na tax. Kumbaga, titignan nila yung tax na binayad ng mga Duterte over everything that they have bought. Tapos kapag hindi tumugma yung nasa tax at yung percentage of income or yung property sa SALN nila, alam natin na nagkaroon nga ng mga pagdodoktor sa SALN ng mga Duterte. Pwede sana mapatunay nito yung labis na karangyaan ng mga Duterte, which the committee rejected to open dahil, again, clarificatory hearing lang daw ito at hindi mini-trial. Bubuksan lang yan sa trial ng Senado kung mapagbobotohan nga and kung papayag nga yung mga senador to actually open the box na parang katulad ng envelope ni Estrada. At yan pagtatapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the 4th week of April 2026. Mag-suggest more topics and or corrections to balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabang Vorme. Like, subscribe, and follow my links sa socials and Vor Joseph that will be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.